Sa kagustuhan daw po kasi na hindi madismaya sa unang taon ng magjowang sina Keith at John ay aminado silang naging malihim at dishonest sila sa isa't isa. Aba, bakit ganun? Pero dahil nga po dito, umabot pa sa puntong naging toxic na ang relationship nila dahil hindi maiwasang mag-overthink sa kanya-kanyang ginagawa ng magkasintahan na sina Keith at si John. Bukod po dyan, hindi rin maiwasang mag-clash din ang magkaiba nilang mga personalities. Si John daw po kasi ay aminadong avoidant o yung ayaw ng ayaw ng gulo kapag ayaw ng confrontation. O ayan, samantala si Keith nga yung confrontational pagdating sa kanilang mga problema. Hindi, pag-usapan na natin to ngayon. Walang mamaya-mamaya. Now na. O yan yung mga ganyan. Oo, ang hindi ko lang magets dito sa dalawa, no? Para umabot, ng 1 year ang relationship ninyo, kinailangan nyo pa maglihim at maging dishonest. Ano kaya? Yung mga pinanggalingan na mga detalye ng relationship na yan, ha? Ba't kailangan mong medyo magpaka-plastic? O sa unang taon ng pagsasama ninyo, ano kaya mga hindi totoong sinabi? Kaya kausapin na natin si Keith at si John ng Taguig. Magandang tanghali sa inyo, Keith and John. Good afternoon po. Magandang tanghali po, Kuya Poy. Magkatabi kayo, magkasama. Ayan parang Yes po. okay Parang okay ngayon Ayun pero binigyan na ng isa agad si John. Nakalabit na agad ng pagmamahal ni Keith itong si John. Ay nako, kayong dalawa, Keith and John, ikwento nyo nga, ano yung sinasabi nyong parang para mairaos yung first year ng relationship ninyo, kailangan nyo pang maging mas malihim at dishonest sa isa't isa. Bakit? Ano yung kailangan nyong itago sa pag-uumpisa ng relationship ninyo? Ako na. Sige. Bale, Kuya Poy, kasi, nag-start po kami mag-date. Online din po talaga kami nagkakilala. Mhm. So parang background namin parehas is hindi talaga kami nakikipag-date through online kasi parang hindi kami naniniwala eh. Aha. Parang it's very hard for us na paniwalaan na totoo siya, ganun. Okay. So parang nung nag-start kami mag-usap, here and there, medyo nag-flirt, ganyan. Parang in the back of our minds, parang parehas namin inamin na parang hindi namin kayang seryosohin to kasi online lang talaga siya. Mhm. And then to the point na, Kuya Poy, na parang nahulog na, nagkagusto na talaga, naging totoo na. Pero nung time na yon is may mga nagagawa pa pala kaming mali na parang yun? kagustuhan na. For example, yung kay Yung Kate, sa akin po, sige, kukwento mo. nanligaw po sa akin si John para August 2029. Tapos August 2022. 2022. Okay, 2022. Bali po nagkakilala kami ng August 21. Doon po kami nag-start mag-chat. Tapos nag-decide po siya na manligaw August 29. 29. Tapos August 25 po, meron pa po akong nakasamang iba na parang nanliligaw din po yan sa akin noon that Oo. time. Online din yan, yung panliligaw na yun, o ito naman ay personal na Personal kakilala? po. Okay. So, nag-entertain ka pa ng ibang Yes po. manliligaw dahil nga doon sa thought na, ay, hindi naman pang seryosohan yung mga nakikilala mo online. At saka hindi ko pa din po kasi sure that time na kung manliligaw po ba sa akin si Jan nun. Kasi wala po kaming, hindi niya po ina-open sa akin na gusto niya manligaw, ganon. Kaya sabi ko, mag-inom muna ako. So, ibig sabihin, Ayun nag-assume ka lang nung August 29 na sinasabi mo, Keith? Hindi po, no August 29 po, nanligaw na po siya sa okay. akin nun. Tapos August 25 po nun, nakipagkita pa ako dun sa sinasabi ko po na Pero, parang nanliligaw. oo, yung pagde-declare nitong si John noon, online lang din. Online pa rin. Opo, online lang. Online. Wala pang personal na Wala pagkikita. po. Okay, so yan yung isa. Meron pa bang iba na parang kinailangan nyo na hindi sabihin sa isa't isa yung totoo? Actually po, yung naging factor noon, Kuya Poy, is sa akin nung time na yon, nung inamin niya sa akin, natanggap ko naman kasi sabi ko nga, valid naman, hindi pa naman ako nanliligaw. Siguro dahil gusto niya mag-entertain na iba. Pero yung masakit kasi sa akin nun, Kuya Poy, nung time na sinabi niya sa akin yun, iba yung kwento niya. Kumbaga parang ang sabi niya kasi sa akin nun is pumunta daw yung mga kaibigan niya sa kabahay nila. And then ang sabi niya is,
pinilit daw siyang sumama. No, Mm. after parang we're half a month na kami sa relationship, nalaman ko yung totoo na siya pala yung pusang sumama, hindi siya pinilit. At hindi mga kaibigan, yung ka-date yun. Hindi. Opo. Kasama ko din yung mga kaibigan. Kasama din po yung mga kaibigan. Ah, Pero kasama. ang sabi ko po kasi sa kanya, parang sinundo ako. Pero yung totoo po, kami yung sumundo sa mga kaibigan namin. Siya, yung sumunod. Oo, kumbaga So para sa hindi pa talaga buo yung tiwala naman kasi. Oo. Oo. Opo. Pero para sa Kaya isang parang- lalaki, John, na eto na, umamin na ako sa'yo, although napagkikwentuhan na lang, di ba? Paano mo Opo. tinanggap yun? Naging motivation mo ba yun na, teka lang, gusto ko na talaga to seseryosohin ko na. Hindi ka ba napa-atras na, I mean, syempre, yung iba, sabihin, what are the chances na baka bigla ka na lang, baka bigla na namang itong si Keith ay sasama na naman sa mga tropa kuno, yung pala, nandun yung isa sa mga ka-date niya. Di ba? I mean, naging motivation mo ba yung pangyayaring yun nung nalaman mo na? Hindi, seseryosohin ko na, babakurang ko na to. Actually, Kuya Poy, nung first 6 months, naging kasi parang nanliligaw ako ng time na yun, nung inamin niya sa akin, natanggap ko agad. And then 6 months forward sa relationship namin, yun yung alam kong storya na yun yung kwento niya nga. Okay. Pero after 6 months, hindi niya inamin sa akin yung totoong nangyari. Ako yung nakahuli. Nalaman ko lang talaga siya. Kumbaga, out of nowhere, parang siguro, na rin, in God's perfect timing, na parang may nabasa lang ako na conversation na hindi ko sinasadya. And then na-find out ko na yung totoong nangyari is nasisinungaling for the past 6 months is kasi nungalingan pala yung alam ko, parang ganun. Sabi friends lang. Pala nakikipag-date. Opo, yun po. Nung sa akin naman, Kuya Poy, nung time na yun, parang ang naging sa akin, naging big deal lang sa akin is wala namang problema kung inamin niya agad yung totoo right away. Ang sa akin lang is ba't kailangan mo magsinungaling pa? Like, napahaba niya for 6 months, ganun. So, kaya doon na yung na-build yung parang yung trust issues ko nung time na yun sa kanya. So Keith, yan, sa mga tanong na yan ni John, di ba? Bakit nga naman tumagal pa ng 6 months? Kayo na nun, tama ba, John? Kayo na. Po. Hindi mo man lang kinlear muna na, uy, nung palang nag-uumpisa tayo, ganito, ganyan. Ano ba, nag-overlap talaga yung ligawan? Pero si John ang sinagot mo, hindi mo naman sinagot yung yung isa, Yes, tama ba? po. O may gusto kang sabihin sa amin ngayon? Ano po? Diyan na, sigurado mo na ba? Sure na po. Sure na. Inadmit ko naman po na nagkamali ako dun sa part talaga na yun. Sinabi ko naman po kay John. Tapos, in-earn ko po ulit yung trust para magtiwala siya sa akin. Talagang, in-assure ko siya this time na hindi ko na ulit gagawin yun. Hindi na ako magsisinungaling sa'yo. Tapos, pinagsisihan ko din talaga yung pagsisinungaling na ginawa ko na yun. And kaya din hindi ko po siya agad inamin kasi natatakot talaga ako sa kanya. Gusto kong sabihin sa kanya, pero ayun nga, natatakot ako na baka mamaya hindi niya ako tanggapin or baka mamaya iwan niya ako ganun. Baka Kaya hindi ka hindi ko po sa kanya seryosohin. sinabi. Oo. Pero mali po yun mali yung ginawa ko na yun kasi dapat una pa lang sinabi ko na sa kanya para hindi mas masakit or hindi mas pangit na siya pa mismo yun nakatuklas dun sa kasi nung After all, parehas naman silang manliligaw nun. 'Di ba? Nung mga panahon na yon. Total nagsabi ka na rin ng sabi mo nga August 25, dinagit ka ng mga tropa mo, yung pala nandun yung mga manliligaw mo, nagsinungaling ka kay John. August 29 of 2022, same year naman to, no? Days apart lang. Yes. Umamin at gusto ng manligaw nitong si John, tama? yes. At gaano katagal ang panliligaw ni John? Online ba to lahat? Purely online, John, yung panliligaw mo o hindi? Nag-meet na rin kayo? Hindi po, Kuya Poy. Bali, magkalayo po kasi kami. From Taguig po ako, siya po, taga Pampanga po siya. So, papaano So, parang- ang ligawan noon? Ikaw rin ba? Sigurado ka ba? Kasi hindi biro ang distansya ng Taguig at Pampanga. Well, malapit siya kapag walang traffic. Bali, ang ginagawa ko lang nun, Kuya Poy, is pinapadalan ko siya lagi ng mga pagkain, ganun, tapos flowers. Tapos nung sabi ko nga parang, pero nung mga stages, first
few weeks kasi na nanliligaw ako sa kanya is Super busy. super busy ko rin po talaga sa business. Tapos, ayun lang, hanggang padala-padala lang po. Hanggang sa nagkaroon ako ng time, Kuya Poy, pumunta na lang ako doon kahit galing ako. From Laguna, may biyahe po ako ng Laguna noon eh. From Laguna to Pampanga, Oo. biniyahe ko po. Kahit first time ko po magpunta ng North, sabi ko, so, ano na lang, testing lang din. Parang Mas ganun. lumayo ka pa ha, bumaba ka pa ng Laguna. Dinerecho mo naman ng Pampanga. Okay, sige. Ibig sabihin, Keith, syempre meron ng impression sa'yo na seryoso talaga sa akin to. Hindi lang siya si Boy Padala. 'Di ba? Talagang pinuntahan ka na ng personal. At anong buwan nakuha, John, yung matamis na oo? Ano po, October. October po. Mm. Keith, nung bang October na yon, kumusta yung manliligaw mo nung nung August 25? Simula po nung nagsabi si Jan sa akin na manliligaw siya noong August 29, hindi ko na po talaga siya kinausap nun. Parang yung last sama po namin na yon noong August 25, ayun na din po yung last kita, last kausap ko sa kanya. Tumatawag po siya sa akin noong August 26 ng gabi. Hindi ko na po siya sinagot nun kasi kausap ko na po si Jan nun. First time din po namin mag-video call noong August 26 nun. Kasi di ko na po kinausap yon. Mm. Katapos, Ayun, wala na. Talagang si John na ang gusto. si Jan na po talaga. Siya na talaga. At ngayon nga, sabi mo nga 2022, nag-umpisa ang kaibigan na yan. At yung malambing na sikuhan, Keith and John. Lagi bang ganyan si Opo. Keith? Oo, talagang may, alam mo yung malambing na kurot, malambing na hampas, yung mga ganyan. Pero John, kailan kayo nag-decide na, totoo naman, at pwedeng seryosohin itong online dating, i-next level na natin ito. Wala, kumbaga, Well, kailan yun na 100% sure na ako kay Keith at si Keith naman sure na rin ako kay John. Game na. Ganun. actually, ano po kasi yun, Kuya Poy, yung first year talaga namin, siya yung pinaka naging mahirap na stage para sa amin. Mm-mm. Kasi nga, kahit gaano namin kamahal yung isa't isa nung time na yon, meron kaming mga past or may mga nagawa kami sa past namin na parang minumulto kami na parang paano ba namin naaminin yung totoo, paano ba namin naanohin siya para hindi maano yung relationship namin. So parang after nung first year namin, sa second year parang actually dun pa lang naging 100% transparent and completely honest yung Kasi kahit ako naman din, Kuya Poy, may naging mali rin ako kay Kate. Oo. Inamin ko din naman po yun. Yan. At ikaw naman, Keith, may gusto ka ba sabihin? Ayun po, Kuya Poy. Kwento mo sa Sobrang, akin. Sige. ikaw ang kwento. Tapos, Ano ba Bale. yun dyan? Ano yun dyan? Sige. Sige, pakwento mo Kwento kay ka na lang. Keith. May share kami ng isa pa, Kuya Poy. Oy, may After kasi isa nung- pa. Oo, sige. Meron ko. Meron pa. Bali kasi nung nangyari, yung first kasi nung kay Kate, yung Mm. after 6 months sa kanya na ame, parang 7 months. 7 or 8 months Uh-uh. naman. Mm. Parang after 2 months lang simula nung naging Kayo problema namin. Kayo na yun, ha? Kayo na, di ba? Apo. Yeah. Ako Okay. naman yung nagkaroon ng lapses sa part ko naman. Mm. Merong isang girl kasi na nakausap ako sa ibang social media platform. Pero hindi naman po siya hindi ko siya finlirt or whatever. Kahit si Kate naman po, inalam niya yung yung totoong nangyari. Pero kahit sang angulo po kasi tignan, pangit Pangit. yung naging dating. Kasi nga, dinilit ko po yung conversation. Mm. Pero, yun nga po, tinanong ko dun sa girl kung kilala niya yung relative ko. Something like that lang po. And then, yung relative ko na yun is yung tita ko po, kaibigan niya yung babae. Okay. Ngayon, since dinilit ko nga yung conversation, yung tita ko, nagkwento po sa kapatid kong babae. Yung kapatid ko pong babae kasi, kaklose ni Kate. Napakwento. Parang- Si Utol. Napakwento. Ayun. Hindi Opo. na lang sinabi niya po. Sinabi po sa akin ng kapatid niya na, ate, kilala mo ba to? Alam mo ba to? Tapos chinek namin sa cellphone ni Jan, wala, deleted yung convo. Kaya tapos tinanong ko sa kanya. Okay, lalong naging kaduda-duda. Oo. Opo. So malinis naman pala, parang nakachat lang, not necessarily nililigawan, nakikipagkaibigan lang noon.
Tama ba 'yon? Mm. Ganun pa. Oo, parang Parang gano'n. Pero Mm. pero Kuya Poy, most talaga nagtanong lang ako. Tapos kaya doon nagkaroon ng hanggang yung 7 month namin hanggang mag 1 year kami, Kuya Poy. Yun talaga yung pinaka masabi namin na talagang wala akong tiwala pa sa'yo dahil sa nagawa mo nung 6 month tayo. Mm. Wala Kasi akong tiwala sa'yo kasi nung nagawa mo nung pang 7th month natin, parang ganun. It's a So, kaya tie. parang, no po, Opo. parang ganun. Kaya Ayan. parang nung first year talaga namin, Kuya Poy, parang batuhan kami ng ano nang kami na wala akong tiwala sa'yo. Ako din wala rin Walang akong tiwala tiwala sa'yo. sa'yo. Parang ganun kami, Kuya Poy. Oo, pero nandyan pa rin Tapos, kayo, 'di ba? Yun eh. opo. Ultimately, nandun pa rin kayo at sinusubukan na mas makilala yung isa't isa at binibigyan din ng pagkakataon na magiging totoo ka kaya kahit pa may mga bintang ako sa'yo na hindi ka naging fully honest sa akin. At syempre, dahil nga dyan sa kwento nyong yan, hihingan namin kayo ng mensahe para doon sa mga katulad ninyo na medyo may duda pa sa kanilang karelasyon. Ano ba ang maipapayo ninyo sa mga couples din dyan na gusto kita, mahal kita, pero medyo may mga hindi ka binabanggit kasi sa akin na totoo eh. Papaano nga ba para mas maging smooth sailing ang relationship? Although magkakaroon din of course ng mga problema from time to time, pero para ma-avoid yung pagsasabi nyo nga na nagsinungaling ka sa akin noon eh. Hindi mo sinabi sa akin yung totoo eh. Ano ba ang maipapayo nyo sa mga couple na ganito? Sino muna? Ako muna. Maging totoo ka sa sarili mo, tapos aminin mo sa partner mo lahat na nagawa mong mali, tapos bumawi ka sa kanya, i-assure mo siya na hindi mo na uulitin yung dati mong ginawa. Pakita mo na nagbabago ka talaga, na sincere ka, na nagsosorry sa kanya. Ayun, patunayan mo na gusto mo talaga siya and nararapat ka talaga para sa kanya, na ituloy niyo yung relasyon niyo. Ayun. Sa akin naman, Kuya Poy, sobrang siguro ang isa din sa masasabi kong the best nilang gawin na based on our experience is yung communication, constant communication. Kumbaga, sobrang halaga nun. Kahit yung communication nyo medyo mahirap kasi nga fresh yung sugat or whatnot. Pero throughout the day kasi, as long as pinag-uusapan nyo siya palagi, especially if mas nililinaw nyo kung ano yung plano nyo in the future. Kasi kung through communication, kung ang plano nyo lang din naman is maghiwalay na agad kayo. Pero kung ang plano nyo is makasama nyo yung isa't isa, create a good communication. Kumbaga, hanapin yung way paano nyo mareresolve yung nagawa nyo kasalanan sa isa't isa. And tulad nga po nung naging sa amin, ang naging solution kasi talaga namin nun is, hindi namin siya ginagawa pero ginawa namin siya para kahit papano is maging factor siya para mag-heal kami parehas. Which is yung talagang time to time update. Ganun. Yes. Hindi ko po gawain, hindi niya rin gawain yun. Pero parang for the assurance namin sa isa't isa, sige gawin natin. Kasi gusto po talaga naming maayos yung relationship. Gusto Yeah. talaga namin ituloy. Kaya kumbaga sa mga may relationship dyan na may pinagdadaan, same thing, mag-create kayo ng isang bagay na kahit di nyo ginagawa or isang bagay na parang sa tingin nyo is yun yung magiging way nyo para mag-heal yung relationship nyo, gawin nyo. Okay. No matter what it takes. Kung mahal yung isa't isa, gawa kayo ng paraan. Ganun naman po palagi. Oo, kahit na may tampo-tampo pa nga on the side, paminsan-minsan. 'Di ba nga? Ayan. Pero kung gugustuhin talaga kung decision nyo to stay together, gagawan ng paraan. Maraming salamat sa inyo, Keith and John. At last question, ano ba ang pipiliin ninyo sa mga letrang H, E, A, R, and T? Ikaw, sa'yo. H. H. Anong ibig sabihin ng H? Heal? Ang H ay half and half. 50-50. Oo, 50-50 yun. O yung E, evaluate. Yung letter A, approve. R, reject. Yung letter T, try again. Ano talaga? A po. A naman pala
Okay. Alam niyo, pangalawang couple na kayo na may ibang definition ng letter H namin. But then again, maraming salamat. Keith and John, yung inakala nilang hindi pang seryosohan, eto na, ilang taon na silang magkasama. Ayan, dahil nga sa pinili nila at tinanggap yung mga pagkakamali mula sa nakaraan. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcast.